Kung sinong Oh, ayan na. May sound na ba? May sound na ba? Kung sinong May sound na. May sound na ba? Ayan na nga. Ayan na. Ayan na. Sound check na. Sound check. Sino ang mag-aadya? Patago na tayong dinaya. Ano na? May sound na ba? Ay butas na batas, pati mambabatas, lambat na may takas, ang mga marahas. Tanong. Kung nagdurusa ang mabubuting tao, ito ba ang tinatawag nyo na kalayaan? Pinaglalaban ang kalayaan, may kabayaran. Nararapat lumaban isang pinuno, ang sukli ng bayan, masunuring puso. Kung sabay-sabay nating mahalin ng tuntunin, makakamit na ng bansa ang tunay na laya. Tunay na laya. Malaya. Sound. Oh, ayan, may sound na. Oh, 'di ba? Sandali. Ha, may sound na 'yan, 'di ba? Oh, start na kagad tayo na magkayarian na. Hello! Magandang araw mga banateros. Ano ne? Ang lakas naman ng boses ko. Hello? Salamat, Garski. Palakpakan naman natin si Garski. Ang aga naman ng pagbati niya. Maraming salamat sa aga-aga nagpapadala na kaagad ng pa-birthday nila. Ma'am Owie, thank you very much. Anharot, yung pangako mo, sigurado ako mababali na naman yan. Alam mo ang problema dito kay Anharot? Wala namang problema kung hindi ka regalo kasi hindi naman requirement 'yon, 'di ba? Wala namang problema, walang problema 'yon. Ang problema lang kasi nangangako pa. O abangan mo na lang yung abangan mo na lang may paganon-ganon ba bida-bida? Ewan ko ba doon? 'Di ba pwede naman yung sige, wala ganun lang. Wala pasensya na, wala akong ngayon, ganun eh. Diba? Kaya lang yung bida-bida ba, may ganun pa eh. O, padala ko yung ganyan, ganoon. O, tama mali, diba? Okay lang naman kung walang regalo, walang ganun. Kaya lang ang hilig pa magbida-bida. Ikaw ba, Anharot? Totoo lang, ha? Kaano-ano mo sila Remulla, si Trillanes, na bida-bida. MK Bing, salamat po. Palakpakan. Umayat ka na. Oh. Boss Dada, happy birthday. Hindi ka naman umati ng birthday ko. Hindi, ang celebration natin Sunday. Kasi ang birthday ko Tuesday. Mag-celebrate tayo this Sunday, ha? Sabi nila, uy, sobra na yan, boss. Payat mo na. Mukbang naman. Ayoko nga. Nagpapapayat pa ako para pagpunta ko sa October sa Japan, sa US sa November, sa December sa Japan uli, makapaglakad ako na mahaba.
Oo nga, ayan nga si Ann Harot. Medyo may, lagi pang umiepal sa GC. O, papadala ko na yung magazine ko. Puro ganyan. Puro ganyan ang sinasabi. Diba? Hindi mo gayahin si Boss Randel. Pag sinabi niyang papadala ko yung GoPro, papadala. O, tama-tama na wala yung Insta360 export natin. Pag sinabi ni Boss Randel yan na, uy, sabi ni Ma'am May, ganon. Sigurado, darating. Diba tama, mali? Boss Dada. Si Ana Ruth kasi, gano'n pa nangangako pa. Diba? Andan Sora, salamat po. Bolera yung alagad ni BMR. Oo nga eh. Ano yan? Talk shit, sabi nga. Sa English, yon. Sabi ni Boss Rander, yun lang, sisiw. Hindi. Wala naman. Sinasabi ko lang, di ba, na pag si Boss Randel nagsabi, abangan mo, merong padala sa'yo si Madam. Talagang alam mo darating, di ba? Ganon si Boss Randel at saka si Madam May Chua. Di ba? Si Ann Harot, mga ngako pa, pagkakalat niya pa. Alam mo yun, pwede naman niyang sabihin na sa personal, may papadala ako dyan pa birthday. Isishare niya pa sa GC. Tapos wala namang mangyayari. Umaasa lang yung mga tao. Buti na lang ako, hindi umaasa. Diba? Kasi sanay na ako. Asa na yung sinasabi niyang Ray-Ban? Wala. Tinanong ko si Isko, wala naman. Sabi niya, anong Ray-Ban? Anong sinasabi mong Ray-Ban? Wala eh. Tapos tinanong ko sa kanya kay Yorme. Sabi ni Yorme, meron bang katibayan na binigyan ka ng? Wala, sir. Pambihira. Eric Sanchez, salamat po. Tama, mali. Shukran, Jasilan. Thank you very much. 5 years na wala pa din. Correct kayo dyan. Diba? Ay yabang-yabang pa. Kasi okay lang naman Sa totoo lang, okay lang naman. Na wala ka regalo, kahit birthday. Diba? Okay lang naman yun. Kaya lang, yung ipagyayabang mo pa. At ipagyayabang niya pa sa GC. Kung nasaan yung mga nandun yung moderator. Tama, mali, di ba? Naging alamat na ang Ray-Ban. Oo nga eh. Una-una, hindi nga natin hiningi yung Ray-Ban na yan eh. Tama, mali. Siya yung hirit ng hirit dito. Sige, papadalang kita ng Ray-Ban. Ganun ang ganun. Papadalang kita. Ano kasi Morales, bida-bida? Hayaan nyo na, wala naman si wala naman si Ann Harot, kaya banatan natin ang banatan. Bahala siya sa buhay niya. Oha. Kung bangwa minasan, kahapon dumating yung kaibigan kong Hapon na may-ari ng 4 na umisidyan sa Japan. Siyempre, tagay dito, tagay doon. Kaya tuloy hindi ako nakapag-live. Alam niya kasi favorite ko yung sake. Kaya lang kasi hindi naman ako, dito sa Pilipinas hindi ako uminom kasi hindi naman bagay uminom dito. Alam niyo kung bakit bagay uminom sa Japan at saka sa ibang bansa yung malamig na malamig? Kasi pampainit yun ng katawan, di ba? Hindi naman ang purpose mo para uminom yung malasing. Ayoko nang sumusuka, ayoko yung masakit ang ulo. Ayoko nang ganun eh. Leia Okada, tinan mo si Ma'am Leia Okada. Boss, pabati po, birthday ng anak ko August 7. Uy, happy birthday Ana Okada. Nanonood ba si Ana Okada? Happy birthday Uy, alam mo, yan isa sa mga pangarap ko mag-birthday sa Okada. Mahal-mahal kasi ng hotel room daw dyan. Diba? Ang mahal-mahal dyan kasi balita ko marami daw maganda dyan. Hindi, totoo nga. Marami daw kabit dyan Marami daw kabit na nagpupunta dyan.
kabit ng mga congressman. Ganun daw eh. Alam mo kung bakit ako masaya? Masaya ako ngayon. Sa totoo lang. Masaya ako ngayon kasi eto, lumang damit ko na to. Etong damit ko to, luma na to. There was a time na binili ko to noong talagang pumayat ako ng todo noon. Medium ang size niya. Medium. Medyo after noon, medyo, alam mo na, pag lagi mong kasama si Boss Dada, kain kayo ng kain, grabe. Si Boss Dada, pag nakita nyo na ba kumain si Boss Dada? Na-video na ba niya kung paano siya kumain? Pareho sila ni Jay Guevara. Grabe yung plato, ang laki ng plato. Tapos parang bundok yung plato. Alam mo, Boss Randel, pag nagpunta ng Amerika si Boss Dada, bagay na bagay. Kasi yung pagkain niya pang Amerikano, ganun yung parang kaya medyo tumaba ako ng konti. Bumalik ako ng XL, ganun. Oo. Ngayon, nasuot ko na uli yung medium ko na damit. O, diba? Pero sa totoo lang, ayoko pagka pumupunta ng Davao. Pag pumupunta, ewan ko ba bakit mahilig kumain yung mga taga KOJC. Uy, binabati ko mga taga KOJC ha. Yan talagang kung eto ha, pag nagpupunta ako ng KOJC, parang bumabait kami nila Boss Dada, parang bait-bait namin. hello po. Gumaganong-ganong kami. Pero meron akong isang kasalanan na naging nagagawa pag nasa KOJC ako. Oo, kain ng kain. Kasi naman yung mga pagkain nila doon, ang sarap talaga. Walang biro, sobrang sarap ang pagkain diyan. Para ka talagang tapos yung, ewan ko ba, ang hilig nila maghanda ng maraming prutas, tapos nakalatag yung prutas na ang ganda nung yung presentable ba yung prutas, di ba? Tapos talagang meron dun cheese, iba't ibang olives, talagang para ka nasa paradise, di ba? Ganun ang datingan eh. Kaya tuloy, kain ako ng kain doon. Lahat ng klase ng pagkain, kasarap doon. Kaya nagkakasala ako doon sa KOJC. Nasisira yung diet ko pag naandun ako. Kasi, although hindi man ako kumakain ng mga carbs, mga spaghetti, ganun, mga carbonara, hindi na ako kumakain nun, saka mga kanin. Pero doon, di ba carnivore diet ako, doon lang ako kumakain ng prutas. Kasi masarap ang prutas sa Davao. Boss Banat Bay, belated. Hindi pa belated. August 6 pa birthday ko. Pabati po sana sa parents ko na nakikinig sa inyo. Uy, ang pangalan ng parents mo, Jesus and ano ba yan? Akale from Davao City. Jesus and Akale, magandang gabi po sa inyo, sir, ma'am. Jesus and Akale from Davao City. Salamat po sa panonood ninyo ha. Sana po hindi ho kayo minsan nasashock pag nagmumura ho tayo ha. Okay. Tinapos na yung birthday mo. Oo nga eh. August 6 pa yung birthday ko. 1 week ang birthday ko. Sabi ni Jen, solid fan ng Banatero since pandemic. Lagi ako nanonood kaso puro replay. Bakit naman replay? Been watching Banat by Boss Dada, Coach Oli, and now Jay Guevara. Wag sana kayo magsawang ipaglaban ng Pilipinas. Oy, palakpakan. Isama mo na rin niya si Master Judea, ha? Basta mag-like kayo. Kung gusto niyo malaman kung sino yung nagla-live sa amin, follow niyo yung punta kayo sa website na banateros.com na yun. Na ginawa ng napakagaling nating moderator na si Garsky. Palakpakan naman si Garsky. Very, very professional ang Banateros because of the website ni Garsky. Okay? Alright. Start na tayo na magkayarian na. Pasok. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan.
Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay. At ayan nga po, nilagay na ni Salamat Redinho. Nilagay po ni Garsky yung aming website, banateros.com/live. Pagka finalo nyo, sinundan nyo yan, yung website na yan, makikita ninyo kung sino ang naka-online na nagla-live stream at the moment. So, kitang-kita nyo. Ang galing talaga ni Garsky. Salamat. So, ayan na, banateros.com/live. Makikita ninyo ang, ayan, ipin natin yan. Baka mapindot ko yung put user timeout. Ayan, yan. Napin na po natin. Okay? So, ayan, nasa taas, banateros.com/live. Ito na, pag-usapan na po natin ang mga may init na issues sa lipunan. Lalong-lalo na po itong nakakagulat na announcement ni, pangalan nito? Ano pa pala ito? Ano pa pala ito? Sumisipa pa pala ito. Si Secretary Remulla. May bago siyang announcement naku, sabi ko nga, dito naiinis ang taong bayan. Alam niyo kung bakit? Hindi, sabi ko nga sa inyo, di ba, yung katulad nung kay Ann Harot. Although example lang naman yung kay Ann Harot. Yung kay problema kasi sa Marcos administration, iba yung sinasabi sa ginagawa. Okay lang naman kasi kung sasabihin mo ito, magpakatotoo ka na lang, di ba? Hindi namin pipigilan ng ICC from the very beginning. Kaya lang, from the debate, from the simula, di ba? Talagang paulit-ulit na walang jurisdiction ang ICC. Tapos magugulat ka na lang, sasabihin nila, hindi pipigilan ng pag-aresto. Di ba ho? Alam nyo, ang ganda nung sinabi ni former Secretary Roque, na alam naman po natin, ito pong tao na ito ay hindi po ito simpleng tao. Ito po ay international lawyer. Ibig sabihin, magaling ho ito pagdating sa batas ng hindi lang ho batas ng Pilipinas. International, alam niya ho yung batas. At may warning siya, sabi ni Roque. 5 hours ago lang to Notice to all law enforcement agents. Sabi niya dito, the service of a warrant of arrest consequent thereto issued by a foreign court is illegal and will constitute a felony for illegal detention. Please be guided accordingly. Alam mo, naisip ko kagad dito, sa lahat ng law enforcement agencies, kayo, career officer kayo. Ano ibig sabihin ng career officer? Hindi po kayo political na tao. Career officer po kayo. Ibig sabihin, even after Marcos, you would stay there. Okay? Mahaba pang panahon ninyo. Pag natapos na ang mga Marcos, at alam naman natin, siguradong ang papalit diyan si VP Sara Duterte, sigurado na shoot na sa bangayan. Wala na hong yan. Shoot na ho yan. Pagpalit ho nun, siguradong kakasuhan kayo. Diba? Katulad na nangyayari ngayon, hindi ko sinasabing gumaganti ang mga Duterte, kaya lang, definitely, it is illegal. Illegal po na mag-serve ka ng warrant of arrest coming from the international. Unang-una, we are not part of the ICC. Nasa ilalim nila. So kung isoserve mo yan, sabi nga niya dito, matindi ho ang consequence niyan. Eventually, makakasuhan ka. Yung amo mo na sinundan, ibig sabihin yung amo mo na sinunod mo, wala na, retired na. Diba? O kung makasuhan man sila, malaki na natanggap nila, lumipad na sila sa ibang bansa. Ikaw ngayon na magsasacrifice. Ikaw na sumunod lang sa utos, siguradong makukulong. Dahil nga sabi nga dito the felony of illegal detention ang mangyayari sa inyo. 'Di ba? So kawawa ho kayo. Kaya nga ako ito lang nagpapaalala lang din ako tulad ni Roque na huwag kayong sumunod sa illegal na order. That's illegal order.
Hayaan nyo yung bahala, yung ibang ano. Pero yan, illegal order po yan. Pag kayo ang aaresto. Oh, eto panoorin po natin tong... I can confirm. Oh, wait. Pasok. Oh, ayan. Oh, eto. Ano pa pala to? Sorry. Parang ano na to sandali. Parang nakita ko na ito I can confirm what Soljan Guevara said, that there was a request. We knew about it, but of course, because it was marked confidential, we kept it confidential within the department. Hindi namin nilalabas yan dahil yun ang request ng ICC. Gets nyo? Meron na pala talaga. So yung mga bali-balita na aarestuin si Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay totoo. Di ba yung nagbalita kay Boss Dada na Monday or Tuesday arestuin? Malamang, nauudlot lang. Kasi feeling ko, nakaredy na sila. Nakita naman natin, may mga foreigner na sa Davao. Di ba? Hindi, sabi nga ng yung mga contact natin, mismong sa harapan ng KOJC, may subdivision doon. Marami na mga foreigner doon. Nakita din sa airport yung mga yan, may mga daladala ng ang dami na ho doon. Ibig sabihin, nakaredy lang sila. Tinatimingan lang nila. So every time na merong lumalabas na ingay na aarestuin si Pangulong Duterte, medyo pumepreno sila. Sandali. Nakapag-ready sila. Lumabas yung balita. So malamang ganun na nangyari kung bakit hindi natuloy yung mga attempted supposedly na aarestuhin. Di ba ho? So eto na. Inamin na mismo. Inamin na ni Secretary Remulla na matagal na silang kinakausap ng ICC. So isang kasinungalingan pala paulit-ulit yung sinasabi ni Marcos. Di ba lagi niya sinasabing walang jurisdiction. Tapos lagi niya sinasabi we will not coordinate, we will not cooperate, blah blah blah. All along, it was a lie. You know why? Ito na sinabi na ni Remulla na, uy, matagal nang nakikipag-usap sa amin. Kaya lang, we kept it confidential kasi yun ang request ng ICC. Ayun, ulitin natin yung part na yun, ha? Ito. Pasok. Soljan Guevara said that there was a request. We knew about it, but of course, because it was marked confidential, we kept it confidential within the department. Hindi namin nilalabas yan dahil yun ang request ng ICC. Hiniling ng International Criminal Court o ICC sa pamahalaan ng Pilipinas na makapanayam ang 5 mga suspect na iniimbestigahan sa war on drugs ng Duterte administration. Ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla, idinaan ng ICC ang request sa Department of Foreign Affairs o DFA nitong nakaraang buwan. Pero hindi pinangalanan ni Remulla kung sino-sino ang nasabing mga individual. Ayaw din kumpirmahin ng kalihim kung ito ba ang dokumento na nakalagay sa social media ni dating Senador Antonio Trillanes IV dahil hiniling ng ICC. Nakakapagtaka talaga, no? Hindi ko alam kung bakit nakakakuha ng kopya si Trillanes. Ito ba ay chismis? Kasi una-una, hindi ma-deny. Although hindi ma-confirm, pero hindi dinideny na hindi totoo yan. Walang ganung denial lang DOJ. 'Di ba? Hindi lang nila kino-confirm. So ibig sabihin po nun, may konting katotohanan. Kaya lang bakit to nakakalabas yung mga ganyang dokumento? So talaga hong tinutulak na ho nila ito, 'di ba? Na huwag itong ilabas. Paglilinaw ni Remulla, walang obligasyon ng pamahalaan na makipagtulungan sa ICC dahil hindi nakasapi dito ang Pilipinas. Kaya wala silang magawa pabor o para aprubahan ang kahilingan. Hindi na part ng ICC, so ibig sabihin nun, hindi sila makikipag-cooperate, pero papayagan. Preferably face-to-face interviews ang hinihingi ng ICC with these people. But we are not there in the business of informing these people that the ICC will talk to them because we are not members of the ICC. We just note such requests as a government. Pagdating naman sa issue ng arrest warrant na maaaring i-issue ng ICC sa mga suspect ng war on drug case, nilinaw din ni Secretary Remulla na ibang usapin na kapag idinaan ng ICC sa Interpol na siyang papasok dito sa bansa. Nagets ninyo?
Naguhugas kamay sila ngayon. Sinasabi nila, hindi kami makikipag-cooperate para mapanindigan nila yung sinasabi nila dati na we are no longer part of the ICC, we will not cooperate. Yun kasi sinasabi nila eh. Pero hindi rin nila pipigilan yung Interpol. Pag pumasok ang Interpol, ano po ba Interpol? Police din, international police. So, hahayaan mo yun? That's illegal. Why would you allow na magkaroon ng arrest warrant ang Interpol na hindi naman tayo parte na noong ICC? Ibig sabihin, wala na tayo sa ilalim nila, wala silang authority, and yet hahayaan mo na anuhin ng Interpol? So naghugas kayo ng kamay para hindi kayo magmukhang traidor, which is traidor naman talaga kayo. Gago! Yun ang totoo, pero ayaw nyo lang aminin, mga traidor kayo, tapos pagagalawin ninyo ang Interpol. By allowing them na gumalaw, ibig sabihin, pinayagan nyo. Diba? Kasi hindi naman gagalaw dapat yan. We have our own authority na to secure every Filipinos. Especially pag kami illegal order. The warrant from ICC is an illegal order because we are not part of ICC. Illegal yun. Pwede ba akong pumunta sa Amerika, sabihin ko, I have a warrant kay Biden. Who the diba? Yun na kagad sasabihin sa'yo, who the hell are you? Wala, basta I have a warrant. I think Biden is no longer capable to be the president of America. I will arrest him. Pabababain ko siya. Ang tanong, sino ka? Anong authority mo sa presidente namin? Kasi nga, wala nang authority. Wala naman ako authority sa kanila. Ganon din po yun. Ang ICC, we are not part of the ICC. They do not have any authority sa atin, sa bawat Pilipino. Lalong-lalo na yung dating presidente. Tama, mali. O, ano ibig sabihin nito? Bakit ganun? O, alam na natin. May exchange gift, ganun yun. Alam niyo exchange gift sa school, ganun. May exchange gift na magaganap dito. Ano kaya ang kapalit? Hindi kasi, alam mo yun, naalala ko tuloy, di ba? Naalala ko tuloy yung, alam niyo, panuorin yung paulit-ulit yung yung kay General Luna. Panuorin yung paulit-ulit. Kasi nauulit lang. Naalala niyo na kung sino ang pinalalabas nilang pumatay kay General Luna? Mga Pilipino din, di ba? May kapalit eh. Tandaan ninyo, may kapalit yun para manatili yung ating presidente at that time. May kapalit. Oh. Ibigay niyo yung ulo ni General Luna sa amin, may kapalit. Kaya nga ang tanong ko dito ano kayang kapalit sa ulo ni Pangulong Duterte? Utang? Atraso? Tax evasion? Ano ang kapalit? Security pagka napatalsik? Ano ang kapalit? Yun ang tanongin natin, di ba? Tuloy. Pasensya na, hindi ko nababasa yung ibang chat ha. Meron daw umi-epal dyan eh. Hayaan mo na, ganun talaga. Pagtanga, pumi-epal yan eh. Tuloy. Ha? Pasok. Hindi haharangin ang Interpol lalo na tayo ay bahagi nito. Ngunit tatalakayin pa rin ng gobyerno ang susunod na hakbang kung sakaling nandito na nga sa Pilipinas ang Interpol at akwal na isisilbi ang warrant of arrest. Pag hinarang mo yan, magkakaroon tayo ng repercussions sa country. Pag-aralan pa rin namin. Meron daw tayo repercussion. Pag hinarang, pambihira. Paano magkakaroon ng repercussion? Wala naman silang otoridad sa atin. Paano magkakaroon ng repercussion? Ito naman si Secretary Remulla. Okay lang sana eh. Ako maintindihan ko pa eh. Maintindihan ko pa kung sinabi niya, we have to follow because
we are part of the ICC. Yun, medyo shoot pa sa banga. Medyo, may argument pa. Pero yung hindi ka na part eh. Wala nang jurisdiction sila sa atin. Tapos sasabihin mo may repercussion. Ano? Hindi na quit sa utang? Anong repercussion? Wala nang amnesty sa tax? Yun ba ang repercussion? Di ba? Kung anong pwedeng gawin, we will study the possibilities of the implications of dealing with the Interpol on this matter. But we are not in the business of blocking the Interpol's job. Dan Tiamento, UNTV, News and... Although, hindi ko lang alam kung papayag si Pangulong Duterte pa-aresto. Kasi sabi niya, okay lang magpa-aresto kung ang aaresto sa kanya ay kapwa Pilipino. Ang alam ko, yun ang huling sinabi niya. Pero kung hindi kapwa Pilipino ang mag-aaresto sa kanya, hindi siya papayag. Which is may point. Bakit ka magpapa-aresto sa ibang lahi? Kung kapwa mo Pilipino, sige, arestuin nyo. Kaya nga, ewan ko lang, kung merong Pilipinong nasa matinong isip ang aaresto kay Pangulong Duterte. Nasa matinong pulis ha? Meron kayang aarestong matinong pulis kay Pangulong Duterte o kaya sundalo? I don't know. I doubt. Pero pag hindi ho Pilipino, iba usapan diyan. Ako po. Baka magkaroon ng hindi magandang kasi that's illegal. So if there's illegal na nangyayari, aarestuin ka illegally, abay pwede kang pumalag to protect and defend yourself. Tandaan niyo yan. Kung aarestuin ka lang, hindi aresto kasi yun, hindi yung legal arrest. Pagka kukunin ka, kidnapping yun. Tama, mali. You can defend yourself as much as you can. Bakit to? Mantakin mo, halimbawa, ako puntahan ako dito. Arestuhin ako. Yun ang ginamit. I will arrest you. Asan ang warrant of arrest? Wala. In what authority are you arresting me? My own authority. Your authority is not my authority. So pwede kang pumalag dun, di ba? Kasi sandali, sino ka? Oh. Pero kung pulis yan at talaga may warrant of arrest, sige, arrestuin niyo ako, then laban. Then laban sa husgado. Pero hindi eh. Kaya nga, maniwala kayo sa akin, medyo hindi maganda itong gagawin ninyo. Alam nyo, ito lang mga kababayan. Sana natuto na tayo. Ewan ko, pero sigurado ako naniniwala ko eh. Sino ba dito yung mga banateros? Pataas nyo nga kamay nyo. Naniniwala kasi ako sa mga banateros, mga malalawak ang isip niyan. Pero dun sa mga tanso na nagkukunwaring Duterte supporter, utak niyan biya. Alam nyo, sabi ko sa inyo, di ba? Marami sa atin nang umasa doon sa video. May nangyari ba? Wala. Lalo ngang walang buting nagawa, mas dinulot pa masama. Yun ang totoong nangyari. Huwag na tayo maglokohan. Walang nadulot na mabuti, hindi nakakumbinse, at lumala pa. Di ba? Pero, etong particular na to, subukan nilang gawin to. Tingnan mo. Mitya ito. Mitya ito ng hinahanap ninyo, Mr. Marcos. Si Pangulong Duterte, lagi niya sinasabi, I support this government. Ibig sabihin, ibig sabihin, ayoko mag-resign. All we do is just to criticize yung mga wrongdoings. Baguhin niya, ayusin niya yung kanyang pamamahala, walang problema. Diba? Yun ang lagi sinasabi ni Pangulong Duterte. Paulit-ulit niya sinasabi yan. Sa maisog, live interview, every time sinasabi niya yan. Pero, pag ito nangyari, maniwala kayo. Sa tingin ko, iba mangyayari. Ito magiging mitya.
mitya ng hinahanap ninyo. Yun lang, totoo. Oh, ha? Ito, sabi nito, ano to? Ipasok mo na naman yan, eh. Ba? Ay, nako, Yana, ipasok mo na naman. Bo, may nangyari. Uy, bakit ka nandito? May nangyayari. Oo, kasi kung walang nangyayari sa sinasabi ko, hindi ka abangers. Hindi ka abangers sa akin. Hindi ka makatulog pag hindi ka nanonood dito. Ibig sabihin may nangyayari sa buhay mo. Tama, mali. Kasi kung bakit ka andi dito? Alam ko na bakit. Boring dun sa mga kasamahan mong tanso. Diba? Boring dun sa mga kasamahan mong vloggers. Oh, kaya ka nandi dito. Diba? Atat na atat ka sa mga banateros vloggers. Naglalaway ka sa mga banateros vloggers. Oh, diba? Yun ang totoo. Kaya ka na andi dito. Oh. Ha? Diba? Hayaan mo yung iba. O sige, yan din ang sasabihin ko sa'yo. Hayaan mo yung ibang mga tanso vloggers, huwag niyong pakialaman. May sariling buhay din yung mga tanso at mga ensimada vloggers. O, pwede ba sabihin yon? Hindi, kasi mali sila. Tama, mali. O, mali din yung iba pa nating kasamahan. O, kasi double standard ang tawag mo dyan. Yan na. Alam mo kung bakit. Kung sasabihin mo, bakit yun ba kasi pinakikialaman yung ibang mga vloggers? Ganito. O edi, wag yun na rin pakialaman yung mga Marcos vloggers. Kung yun ang gusto ninyo, walang pakialaman, di ba? Bakit? Mali yung Marcos vloggers. Mali din yung sila Maharlika. Mali din yung mga bisdakeros na yan. Mali sila eh. Gusto mo, tumahimik kami. Para sabihin, wag mo nang pakialaman yan, wag mo nang pakialaman yan. Sino ka? Pinakikialam mo may sinasabi ko. Oh, wag mo rin akong pakialaman. Tama, mali. Oh, ha? Oh. Oh, wag mo rin akong pakialam. Okay na ikaw eh. Hayaan mo na ibang vlog. Hindi, wag mo akong pakialaman. Ba't ka nang ikialam sa akin? Pakialamero ka eh. Pakialaman mo yung asawa mo, wag ako. Di ba? Pakialamero ka. Makinig ka na lang. Kung ayaw mo, wag kang pakialamero. Bida-bida ka eh. Di ba? Huwag tayong bida-bida. Oh, ikaw, nakikialam ka eh. Nakikisaw-saw ka sa vlog ko eh. Ito ang sinasabi ko, pinakikialaman mo. Tama, mali. Hindi di ba? Ito, may nagsasabi ako dito. Tama, mali. Ito yung pananaw ko sa buhay. Ay, ba't mo ako pinakikialaman? Boyfriend mo ako? Asawa mo ako? Ba't mo ako pinakikialaman? Pakialam mo yung asawa mo. Baka nasa, na yun? Nasa kumari mo na yun. Yun ang pakialaman mo. Baka nagchuchuktsaka na sila ng kumari mo. Bakit? Nakapokus ka sa akin eh. Yun ang totoo. Nakapokus ka sa akin. Pakialam mo yung asawa mo, baka mamaya nakapatong na yun sa kumari mo. O, di ba? O. Gago! Kalma. Sabi nga nila. Hindi. Feel ko lang mamburaot minsan. Kasi andyan na naman yung mga eh. Huwag kayo nang away. Ang tagal ko na kayong pinalalayas. Bakit ba ayaw nyo pa lumayas? Hindi ko maintindihan dito sa mga to, no? Ito, hindi ako, totoo lang, hindi ko sila maintindihan, ha? Ewan ko, ha? Yung mga hindi ako kursunada, laging paulit-ulit yan, hindi ka namin kursunada, pero araw-araw naman naglalaway dito sa channel natin. Hindi ko maintindihan, bakit kayo nandito sa channel, naglalaway sa akin? Kung hindi nyo ako kursunada, doon na lang kayo sa mga vloggers nyo. Walang namimilit sa inyo. Walang namimilit na mandito kayo. Tama, mali. Oh. Ay, sus, Ginoo, Gido. Oh. Kaya, alis na. Ang dami mong Huwag kang makialam. Hindi, huwag ka rin makialam. Ba't mo ako pinakikialamon? Huwag kang makialam. Hindi, huwag kang makialam. Tama, mali. Pakialamero no? Oh, yummy ka daw. Okay. Hindi nyo naman sinabi. Madali naman akong kausap. Kaya tuloy. Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko. Yun pala, tapos na. Ito pa, isa pang balita. Okay. Balita naman dito kay sa... Ito. Wait lang. Uy, ang lupit ng pencil na binigay ni Boss Randel, Lagi kong gamit to. Very, very effective to, Boss Randel,
Dinudot-dot ko lang, oh. Inggit na inggit dito si Boss Dada, eh. Kasi alam mo tayo, mahilig tayo mag-discover ng mga bagay-bagay. Na-discover ko to. Ginagawa kong, ginagawa kong second screen yung iPad mini ko. Inaantay ko nga yung bagong iPad mini na lalabas, eh. Ayan, nandito lang, ayan, di ba? Tapos, dudut-duting ko lang, di ba? Ang lupit, ang gara, di ba? Mare, dudut-dutin natin, halimbawa, eto, dito tayo sa issue ng Interpol, Blue Notice. Ayan. Pasok. Uy! Huwag mo ko ipahiya. Inihayag ni dating Senator Antonio Trillanes IV na kasabay umano ng dokumentong ibinigay ng International Criminal Court o ICC sa Philippine government hinggil sa 5 karagdagang suspect sa war on drugs ng Duterte administration, ay humiling na rin ang ICC sa Interpol na maglabas ng Blue Notice laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senator Ronald De La Rosa, dating PNP Chief Oscar Albayalde at iba pang mga sinasabing suspect sa madugong gera kontra droga ng pamahalaan. Layo nitong mamonitor ang galaw nila sa labas ng Pilipinas. Pero ayon kay Trillanes, grabe rin, ano? Alam mo yun? Lumabas. Ito yung taong bayan, gusto talaga mapuksa ang droga at criminality sa Pilipinas. Tama, mali. Kaya nga nila binoto. Tandaan ninyo, PRRD won landslide. Nanalo si PRRD landslide. It's a, tawag nga nila doon, revenge vote. Bakit revenge vote? Kasi nung panahon ni Pinoy, with all respect sa kay Pinoy, talaga nga namang nasira ang bayan natin sa criminality. Mismong DILG secretary, alam niya kung saan daw ang droga. Wala naman sa ginagawang paraan. Sabi nga nila, parang tigbe-20 na lang yun ang 20. Hindi yung bigas, tigbe-20 na lang daw yung shabu sa tindahan. Ganun kalupit noon, di ba? Ganun kalupit ang Dilawan government. Kaya nga nagkaroon ng revenge voting noong 2016. Because gusto natin maayos ang criminality sa Pilipinas, ang peace and order sa Pilipinas. Gusto nating matigok lahat itong mga adik na to. Kasi nakikita natin kaliwat kanan, ang kidnapping kaliwat kanan, ang snatching kaliwat kanan, ang rape cases ng mga adik kaliwat kanan, ang riding in tandem. Naalala nyo? Huwag nyo kalimutan yun. Nangyari sa atin yun. That's why we voted for PRRD. Tama, mali? And, hindi man itong yung sinasabing 6 months, hindi man yan nasolusyonan, but definitely, during his term, 6 years, bumagsak talaga ang criminality. Ako, marami kong kaibigan na hindi ko alam na gumagamit pala, na nagtutulak pala na tigok na. Walang biro. Ako, nagugulat talaga ako eh. Kasi hindi ho sila yung magarbo. Meron po kami, marami kaming mga ganyang customer, lalo na mahilig sila sa kasi dati nagsushow pa kami sa stand-up comedian na stand-up comedian na bar. Sa stand-up comedy bar, sorry. Laging nandun yun. Tapos, naka-shorts lang, parang sabongero, ang datingan. Sa totoo lang, sabi namin, kaya mayaman siguro yan, sabongero yan. Lahat ng stand-up comedian, binibigyan niya 1,000, 10,000, ganun. Nagugulat kami. Kahit yung grupo ko, binibigyan ng ganun. Tip nagtitip lang. Tapos, hindi sila yung tipong lumalapit. At saka, walang security. Hindi yung parang pagdating mo, wow, may congressman na darating. Hindi ganun. Talagang, dalawa lang sila. Minsan, chicks lang niya, kasama niya. Di ba? Tapos ng panahon ni Duterte, maniwala kayo sa hindi, kinabukasan nakita namin sa TV, patay na.
Drug lord pala. Oo, walang biro. Ganun. Ano nga kami lahat nung sa stand-up comedy bar na tinutugtugan namin kasi nakita namin may TV doon tapos napanood namin, hala, yun yung ano ah. Oo, marami talagang ganun. Di ba? Maraming ganun. Ang lupit. Pero, kita mo yan. The entire time na si Pangulong Duterte ang presidente, ubus talaga dito. Ubus. Diba? Yun ang gusto natin. Nakakapagtaka lang kung sino yung mga taong nagbigay solusyon para mawala ang mga criminality sa Pilipinas, para magkaroon ng peace and order. Diba? Biglang sila pa ngayon ang mga masasama sa lipunan. Baligtad na baligtad no? Kung sino pa yung nagpapabaya dito sa mga droga, kung sino pa yung may anak na nagtutulak, ewan ko kung nagtutulak ba yun o ano. Talaga nga namang grabe. Grabe yung pabaya nila sa droga, kaya bumabalik na naman tayo, kaliwat kanan, nakawan. Mamaya may papakita ko sa inyo, kaliwat kanang nakawan, kaliwat kanang patayan, kaliwat kanang rape. Makikita mo. Tapos sila pa ngayon yung bida-bida. Sila pa yung quote-unquote nasa legal process. War on drugs na bloodless? Tangina, saan ka nakakita nun? War on bloodless. Hindi ho. Panoorin nyo yung mga documentary about cartel, drug cartel. Pwede mo bang masabing bloodless yun? Tapos ginago nyo yung... Hindi ko maintindihan Bilib na bilib tayo sa Amerikano. Pero ultimo sa Amerika, problema ang droga at hindi bloodless ang labanan ng droga sa Amerika. Hindi bloodless yan. Kaliwat kanan ng patayan dyan. Diba ho? Tapos sasabihin nila, hindi, ito ang Amerika, they protect human rights. Ano human rights? Gago ba kayo? Kaliwat kanan nga ang ano dyan ang pag-aano ng mga pulis dyan Tapos human rights. Tapos yung pumatay na mga kriminal, yung namuno sa mga kapulisan noong panahon ni Pangulong Duterte, sila pa talaga yung gigipitin nyo ngayon. Ito, panggigipit to Itong Blue Notice sa Interpol. Di ba? Panggigipit to. Ay, nako. Bahala kayo sa buhay nyo. Kapag pumunta ang mga ito ng ibang bansa, ay maaari silang pigilan sa immigration pa lamang. Maari. Ayun na naman ang sabi dito. May mabanata na naman tayo dito. Wag na kayong manira ng ibang vlogger. Putang ina mo, hindi kami naninira. Paulit-ulit ka naman. Lumayas ka na lang dito. Sige na. Paulit-ulit na lang. Ano ba? Tanga ka ba ka? Tanga ka ba talaga? Paulit-ulit na lang kayo dito. Kila Boss Dada, kila Jay Guevara. Wag kayong naninira. Wag kayong putang ina mo. Di ba mali? Mali. So pupunahin. Anong gusto mo? Pag mali, payagan natin. Putang ina, anong gulo to? Hindi sa totoo lang. Gusto mo ba may nakikita na ako ninanakawan? Ano, pababayaan ko? May nilolo kong OFW, pababayaan ko. Sagot ka nga, putang ina mo, sasabihin mo ngayong, hindi, totoo. Gago ka Mima del Rosario. Ganun ba gusto ninyo? May nakikita na kami mali. May nakikita kami ni lolo kong OFW. Tapos, tatahimik lang kami. Bakit? Kasi kaalyado namin. Gago ka. Wag ibahin mo kaming banateros. Ibahin mo kaming banateros. Galit kami sa mga scammer. Galit kami sa mga nanloloko ng kapwa Pilipino. Yan ang pinaglalaban natin dito. Madam Morning Dew, maraming salamat. Advance happy birthday. Thank you very much. Salamat, Nanay Morning Dew, dahil sa iyo medyo nahinahon ako, kumalma ako ng konti doon. Hindi kasi alam nyo, naiinis ako sa ganyan Alam nyo kung bakit. Ito ibibigay ko sa inyo ang damdamin ko. Alam nyo, nung panahon na ako high school ako, tarantado ako noon. Maniwala kayo sa akin, elementary,
high school ako, tarantado ako noon. Sobrang tarantado ko na pag tumingin ka sa akin, sasampalin kita. No matter what, wala akong pakialam sa'yo. Magsaksakan na tayo sa school. Kaya nga ako gusto i-kick out dun eh. Gago ako dun. Pinuno ako ng fraternity namin dun eh. Ganun ako kasamang tao nun. Pero, ang ayaw na ayaw ko, yung nangaapak ng mga bakla. Hindi dahil sa bakla ako kasi may kaibigan akong bakla. May mga kaibigan akong bakla na mababait. Ayaw na ayaw ko yung inaapi nila yung bakla. Porket bakla. May mga bully sa school namin na yung mga bakla kasi kaibigan ko kasi sila sumasagot ng quiz paper ko, mga assignment ko. So kaibigan ko sila, di ba? Tuwing inaapi sila, naiinis ako kasi yung pang-aapi nila wala sa lugar. Gets nyo? Naiinis ako. Sabi ko, kahit magkapareho tayo ng fraternity, wala akong pakialam. Basta, nanggago ka ng kapwa na wala namang kinalaman sa away nating mga fraternity. Kasi nun sa school namin, walang biro sa school namin, talagang labanan ng fraternity dun eh. Etong mga bakla, wala naman silang ginagawang masama. Hindi sila nakikisali. Alam mo naman yung mga bakla, di ba? Wala naman silang sali sa gulo eh. Di ba? Tapos, may mga kapatiran ako na binubuli nila yung bakla. Inis na inis ako nun. Talagang pinagtatanggol ko. Minsan nga napapag-isipan na ako, ba't ko daw pinagtatanggol? Di ba? Kasi ayoko nang gaganon eh, nang nangaapi ng kapwa. Nadala ko yun. Bumait naman ako nung college na. Medyo tuminutino na ako nung college na. Di ba? At naiinis talaga ako pag merong inaapi, may niloloko. Kasi naniniwala ako na hindi dapat niloloko. If you want for peace, fight for justice. Ay, taray ni madam. May pa ganyan-ganyan ka na ngayon. If you want peace, fight for justice. Dinadaan mo ko sa English Hindi, totoo naman. Ay, inis ako yung nang gagago ka, nang wala namang kinalaman. Naiinis ako pag ang lalong-lalo na ang niloloko OFW. Panda 23, salamat po. Ito, walang biro ito. Alam mo kung bakit? Napapakalma niyo ako sa mga ganyan nyo. Alam niyo kung bakit? Kasi marami sa ating OFW. Alam ko yan. Ramdam ko yan. Nangyari sa amin yan eh. Marami sa OFW, vulnerable. Ibig sabihin nun, medyo madaling maloko. Bakit? Kasi malungkot tayo eh. Sa ibang bansa. Nangyari sa amin yan. Naalala ko nun, araw-araw kami nagiinuman nun kasi ang lungkot. Nagpe-perform sila nagpe-perform kami nun. Pasko, umiiyak ako habang nagpapasaya ng tao. Alam mo yun, parang ganun yung pakiramdam mo na masama na yung pakiramdam mo dahil may mga ibang lahi na inaapi ka, wala ka magawa. Tama, mali. Nakaka-homesick, wala ka magawa. Wala. Bakit? You have to work. May sakit ka o wala, you have to work. Tama, mali. Kasi hindi naman nila naintindihan yun eh. Yung may sakit ka, masakit ang ulo mo. Diba? Yun ang totoo. Hindi naiintindihan yun. Ito masama. Tapos lolokohin lang nila nitong mga vlogger, yung mga kapwa nila. Pinagkakakitaan lang. Ginagago lang kayo. Pinapaniwala kayo sa hindi totoo. At wala naman talagang kinaugnayan sa mga Duterte yung pagsuporta nila. Pineperahan lang nila kayo. Gusto nyo pabayaan lang namin yun? Hindi kami nangaaway. Ayaw namin silang pagpatuloy na lokohin kayo. Kasi eto The Pinoy Saudi Boy, salamat po. Kung kaming mga banateros mukhang pera, abay putang ina, sinakyan namin lahat yan. Maniwala kayo sa akin. Bakit? Ang dami niyong viewers eh. Umaabot nga kayo ng in behalf of my 10,000 viewers. Alam mo ba, in behalf of my 10,000 viewers, ang laking kita nun. Ano gagawin ko? Purihin ko lang araw-araw si Maharlika. Ganun ang ginagawa ng mga ibang gago eh. Pinupuri lang nilang pinupuri eh. Kahit walang laban ng mga utak nila, umuoo lang sila ng umuoo kay Maharlika. Pera na yun. Alam nyo ba yun? Pera. Minsan nga, naglolokohan na kami. Sabi namin sa isa't isa pagka nagkikwentahan na kami ng mga utang. Gayahin na lang kaya natin na yung mga scammer na vlogger. Purihin na lang natin si Maharlika nang dumami tayo ng viewers. Di ba? Pwede naman ganun eh. Tama, mali.
Kumita na lang tayo. Kita-kita na tayo. Pera-pera na lang, paglaruan na lang namin kayo. Di ba? Gusto nyo? Pera-pera na lang, sakyan namin kayo. Kung talagang totoo, Kaya lang, alam nyo, ba't hindi namin magawa? One, alam namin, kilala namin ang mga Duterte. Alam namin kung asan ang sentimento nila. Hindi lang kami makapagsalita in behalf of them, pero pag sumama kami sa mga yun, baka sa amin masaktan din. Do you understand? Hindi. Pero you will understand someday. We are here to protect the Dutertes. Number 1 yun. Second, we are here to protect the OFW. Alam namin ang ginagawa sa kanila eh. Kaya nga kami naandi dito eh. Pero kung gusto nyo kita-kita lang, pera-pera. Kaya puta, paglalaroan ko lang kayo. Diego Latigo, maraming salamat Hindi konsintihan ang mali. Hindi, yun ang totoo. Ang daling paglaruan. Gusto nyo paglaruan? Oy, ang ganda yung video. May video pandarating. Ang galing talaga ni Martica. Bayanis Morales. Tingnan mo, ang dami na yan. Di ba? Si Martic, ang ganyan. Makapuputang ina. Alam mo, panalo pa, alam mo bakit? Ang viewers mo from America. Kasi marami nalolokong sa Amerika yan eh. Pag ang viewers mo galing sa Amerika, mas malaki ang income ng YouTube mo. Di ba, Diego Latigo? Salamat may paganyan ka pa. Hindi, totoo. Malaking pera pag galing sa Amerika. Sabi ko nga sa inyo etong mga kasamahan ko, kung trip lang nila, kasi nag-uusap-usap kami niyan kung trip lang nilang kumita, sasakyan na lang nila lahat ng kasinungalingan ng babaeng luka-luka na yan. Puta, ang dami natin viewers nito. Sabi ko sa inyo, lalagpasan natin yung in behalf of 10,000 viewers. Madali yun. Pasok ka sa chismis, in behalf of 50,000 viewers siguro. Magchismisa na lang tayo. Magbulahan na lang tayo. Pero asa na yung pinaglalaban natin? Wala na. Asa na yung mga Duterte gusto natin ibalik dahil naniniwala tayo sila ang magsisilbi sa bayan? Wala na. Asa na yung mga dapat na pinasisinungalingan natin ginagawa nila sa mga OFW? Wala na. Binobola na lang natin. Araw-araw, manghihingi na lang kami sa inyo. Sakyan na lang namin. Nagpapakahirap na lang kami. Ganun ang dating. Mahirap kami. Wala kami pera. Pangitan na lang namin yung gamit namin. Pero hindi itinataas nga natin yung antas ng pagbablog Yun ang dapat yung maintindihan. Itaas natin yung antas ng pagbablog. Doon lang tayo sa may ebidensya. Mag-react tayo according to the news. Kung ano yung sinabi ng news, reacta natin. Huwag tayo mag-imbento. Dahil sa pag-iimbento natin, kami naniniwala, unless there is truth, there will be no justice. Maniwala kayo, we do not believe in propaganda. Yung kasi meron akong kaibigan, ayoko na sabihin ko sino pangalan niya, pero disappointing. Honestly, mataas na tao to. Alam mo sabi niya sa akin, yan naman ang labanan ngayon propaganda sa propaganda. Sakyan lang nyo. Alam mo, you wouldn't expect this word coming from a honorable man. Totoo. Bantayan mo sabihin sa amin, ganyan ang labanan ngayon, propaganda. May propaganda sila Marcos, labanan din natin ang propaganda, kasinungalingan, okay na yan. Basta ang main goal, pabagsakin ng gobyerno to. No, my friend. The main goal is not pabagsakin ng gobyerno. Para sa amin the main goal is give justice and truth to people. Not para lang magpropaganda tayo sa isa't isa. Hindi. Tangina. Huwag kami. Oo lang kami doon. Kaibigan pa rin namin hanggang ngayon yun. Okay lang. Sige, go. Pero, out kami dyan. Out kami sa mga propagandang alam naming hindi naman totoo. Gusto mo lang namin sakyan. Honestly, kung alam nyo lang yung alam namin na mga inside info, maniwala kayo sa akin, nandito kayo sa side ng Banateros. Hindi lang kasi ayaw kasi namin yung nanggagamit ng
pangalan. Pero siguro naman sa galaw na nakikita ninyo sa amin at kung sino yung talagang mga kasama namin, alam nyo na kung nasaang side kami. Sa tingin ninyo makakasama namin ito mga to kung wala kami sa same side? We will be with them? Think of it. Mag-isip kayo. Don't just listen to words. Tingnan ninyo yung ginagawa ng mga kasamahan ninyo, mga kilala ninyong vlogger. Ba't nawala yung ballpen? May nagnakaw, walang lalabas, may nagnakaw. Nawala tuloy yung ballpen ko dito. Yung pencil, Apple pencil ko na binigay ni Boss Randel. Nawala. O anyway, tuloy na natin. May kupal kasi dyan na nagsalita Silang i-hold Mitch, sa salamat mga iba't ibang immigration counters kung saan man silang bansa. Grabe tinan mo yung nasa likod ni Trillanes Kita mo yung trail nasa likod niya, talagang meron pang ganun-ganun. Stylish yan. Alam mo kung bakit? May nagkwento kasi sa akin. May nagkwento sa akin Sabi sa akin. Dating kasamaan din itong lokon to. Sabi, yan si Trillanes. Mahilig yan sa sa optics. Yung para magmukhang astig. Yung buhok niya hindi gumagalaw. Yung tayo niya ganyan. Para mukhang lalaki. Diba? Mga ganyan-ganyan. Para mukhang gentleman. Tapos may mga security na akala mo mga pero sa totoo lang ewan ko kung security ba talaga yan hindi, ganyan yan. May nagkwento kasi sa akin dun, basta ayoko na magsabi, nag-iikot daw sa Caloocan yan, ganyan ng style, yung parang siga, yung parang matipuno, gentleman, tapos maraming amuyong sa likod. May mga vloggers, kunwari sikat, pero wala namang kumakaway sa kanya. Ismail, kunwari meron kausap, tapos ibibidyo ng mga tanga niyang vlogger. Totoo. May ganyan. Pero nagkwento sa akin, wala nang pumapansin dyan, pumupunta sa Caloocan yan Walang pumapansin daw dyan. Hindi nga kilala yan dyan Tandaan ninyo, yung mga tao dyan, inisu dito kasi alam mo yun, parang ikaw halimbawa taga kunwari lang taga Makati ka, di ba? Tapos all along, hindi, wag naman Makati. Sabihin na nating taga Lagro. Ang pangit magsabi ng salita kasi pangit ng kwento ko Halimbawa taga Lagro ka. Tapos ang hirap-hirap sa buhay sa Lagro. Di ba? Tapos ang daming daming problema. Tapos bigla may papasok na politiko, sasabihin niyang, taga dito ako taga Lagro ko. Kaya iboto niyo ako dito sa Lagro. Barangay captain. O kaya barangay kagawad. Di ba? Pero, hindi mo siya nakita during mga dilubyo dinaanan Lagro, bagyo, pandemic. Wala, hindi mo siya nakita. Di ba mabibuisit ka? Bigla ka na lang sumulpot dito dahil gusto mo lang maging kagawad. Parang ganyan po ito si Trillanes. Si Trillanes po, wala, alam mo yun? Dumanan lahat ng problema sa Caloocan, hindi mo siya nakikita, tas ngayon biglang tatakbong, biglang tatakbong mayor ng Caloocan. Anak ka ng wewe, di ba? Ako, sabi ko na nga ba, maniwala kayo sa akin, itong taon to, talagang iba tinetake nito. Kasi yung imaginasyon niya, feeling niya talaga sikat siya, pero wala. Maniwala kayo sa akin, wala akong pumapansin dito sa tao na to. Tuloy. Pasok. Ayan, tuloy. Wala na akong pandot-dot. Lalabas. So yun yung magiging sitwasyon pagka merong blue notice. Samantala, sa mensahe ni Solicitor General Menardo Guevara sa UNTV, sinabi nitong wala siyang impormasyon sa request para sa Interpol Blue Notice. Alam mo, ang kit-kit mo talaga, Trillanes, Every time tinatanong, meron kang revelasyon, lahat ng mga opisyal dinideny yung sinasabi mo. Katulad ito, sinabi mo, may blue notice na, ito sila Duterte, blue notice na sila Bato. Yung itsura niya, convincing Pero nung tinanong na nung si Guevara kung may ganun ba, wala siyang alam sa sinasabi ni Trillanes. Anong tawag dyan? Trillanes, ang mundo ka ba? Nabubuhay.
Henerasyon ba yung kinabubuhayan mo? Bakit laging walang alam ang gobyerno sa sinasabi mo? Ano bang meron ka? Manghuhula ka ba? Di ba? Hindi nyo naman napapansin? Every time lagi ito may sinasabi. Merong disturb ginagawa ang mga Duterte. Tinanog ang camera. Ano sabi sa camera? Sabi sa kanya, pambansang Marites yan. Ito naman si Guevara. May blue notice sa Interpol si Duterte, sila De La Rosa at iba pa. Ano sagot ni Guevara? Wala kaming alam dyan. Ewan ko saan napupulot yung mga ganyan niya. Diba? Anong pangalan to? Si Clarissa Magdaya. Welcome to Banateros, ha? Dapat umabot tayo ng first mansary, second mansary, third mansary. Binibilang natin yan. Parang kay Edsel Lagman. Hindi daw makikipag-join ang pulat. Oo nga, di ba yan yung sinasabi niya noon, makikipag-join ang pula. Eto mapapakita ko sa inyo. Ito. Wait lang. Nabibwisit ako na wala. Yung palimbol. Ang tanga. Alam niyo kung asan yung Apple Pencil ko? Pakita ko, ang tanga ko, walaan niyo kung asan. Walaan niyo. Nakita niyo? Kung asan? Ang tanga ko? Ibinalik ko pala dun sa ibabaw. Ang baliw. Ayan na! Ay! Ang likot-likot mo kasi, banat ba? Tuloy. Pag-usapan naman natin kapiraso to kasi ito. Tatawa ako dito eh. Ito tingnan niyo, mapapakita ko sa inyo. Ito na nangyayari sa bayan natin ngayon. Dati wala na itong mga ganito eh. Ngayon, balik na naman. Sinalakay ng mga hold-upper ang isang convenience store sa Biñan, Laguna. Ang isang empleyado tinutukan ng baril sa ulo at ikinulong sa stock room. Nasa frontline ng balitang yan, si Faith Del Mundo, exclusive. Pumwesto ang dalawang naka-helmet na lalaki Laguna. Mga hold-upper pa lang sila na nagmamanman. Nang makahanap ng tiyempo, pumasok sa tindahan ng mga lalaki. Tinutukan ng baril ang staff at pinapasok sa stock room. Mapapansing nawala na rin ang ilan sa mga kuha ng CCTV dahil pinapatay ito ng mga suspect. Kwento ng isang staff, matinding trauma ang naranasan niya lalo tinutukan siya ng baril sa ulo. Nangyari po yun, nakasakit po ako. Tapos hindi na po ako mabangon sa bahay. Kinuha ng mga kawatan ang kanyang bagong motorsiklo na hinuhulugan pa. Pagpasok po niya, akala ko po customer lang. Tapos po nung tinatanong niya kung sa akin ba yung motor sa labas, bigla niya pong nilabas yung baril niya. Tapos po, tinatawag niya ako papalapit sa kanya. Tapos tinatanong niya kung nasan yung susi. Bukod sa motor, nakuha rin ang ilang box ng sigarilyo, isang cellphone at kita ng convenience store na nasa 3,000 piso. Grabe, no? Dumating ang ilang barangay official kalaunan, pero nakalayo ng 2 suspect at isa pang babaeng nagsilbi umanong lookout. Ang palagay ko, mabilis ang pangyayari. Kasi mabilis din silang umangat dito eh. Pag ay malapit lang naman, siguro mga 2 minutes nandun na sila mula dito. So pagdating doon, tingin ko po sanay dahil sa kwento nung ating lupon, kinukuha pa yung susi nung kahadiyero na isa. Hindi ko po masasabing tayo palagay ko. Alam kasi galaw dito So ibig sabihin, kung hindi man taga Biñan, malapit sa Biñan. Pinaghahanap na ng Biñan Police ang 3 suspect. Grabe, no? Ay nako. Ito yung malupit na di ba? Ito yung mga bagay na nawala na sana nung panahon ni Pangulong Duterte. Nabawasan na. Kung hindi man talaga totally nawala, nabawasan na. May naalala kayong mga ganitong balita nung panahon ni Pangulong Duterte? Halos wala di ba? Halos wala po kayo nababalita mga ganito. Bakit ngayon ang lalakas na ng loob? LDS Banateras, maraming salamat po. Hindi ako ito, simple lang naman Sa tingin nyo ba na kaya nawala ito dahil sa hindi malakas ang loob nila dati? Hindi Alam nyo kung bakit bumabalik yung mga ganito? Kasi, di ba, paulit-ulit na sinasabi, ang ugat din yan ay droga. Ang tao, kaya napapagastos ng todo-todo at kailanganin ng pera ay dahil po they have to sustain yung kanilang bisyo na droga.
Mahal ho kasi, LDS Banat. Jing, maraming salamat ha. Pinalitan mo pala pangalan mo. Maraming salamat. Advance happy birthday para bukas. Hindi nga bukas. Ulit-ulit naman, August 6 nga bukas. Tagal mo na dito. Hindi mo pa alam, Jing ha. Ikaw ha. Hindi, alam mo yun. Totoo talaga yun. Isipin nyo Kasi, syempre, alam mo naman ang droga. Ang droga kasi, lalo na yung shabs. Alam niyo shabs, di ba? Yung shabs po kasi, ang kwento sa akin yan, padami ka daw ng padami dyan Una nga, sabi nila, wag mong tikman. Kasi pag tinikman mo yan, may kasunod dyan. Yung kasunod niyan, akala mo, minsanan lang, occasionally, di ba? But eventually, magiging habit. Bakit lumalala? Kasi hindi lang siya nagiging habit na everyday. Itong gramo lang na to. Hindi. Nadadagdagan. Kasi yung effect, parang nawawala na doon sa una mong tinake. So, take ka ng take. Kasi yung feeling nung sarap daw, yun yung gusto nila mangyari. So, padagdag ka ng padagdag. Kaya nga, yung mga namamatay dyan, yung mga na-overdose. Diba? Bakit to? Sa sobra ng dami ng sinasaksak sa katawan nila. Kaya nga ibig sabihin po niyan, you really have to sustain yung droga na yan sa buhay mo, sa body system mo. Para magawa mo yan, gagawa ka ng krimen. Makinolob, salamat po, God bless. Salamat, Taba na Teros. Ang droga, hindi makakuha ng droga. So yung mga tao, hindi rin naman nila kailangan. Pag nagdroga pa sila, pwede sila matigok. Diba? Ganun nangyayari. So, walang mga ganito. Tama, mali. Diba? Ganyan na nangyayari. Naputol yung live. Hindi, bili lang po kayo ng load. Pag wala talaga kayong load, mapuputol ang live. Joke lang po. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo News. Isipin mo yung mga convenience store, Diba yan yung mga nawala nun yung mga petty crimes nawala yun dati. Nung panahon ni Duterte, ngayon, wala na. Andyan na naman, balik na naman Tapos, ang gigipitin pa nila ngayon, yung mga nagpawala nito. Diba? Alam mo yung walang utang na loob. Itong mga itong mga kababayan natin. Lalong-lalo na nasa gobyerno, mga traidor. Hindi talaga. Mga trade na talaga. Ay, sorry. Ayan. Ito. Panoorin naman natin to kasi ito pa, isa pang matinding korupsyon na nangyayari sa Pilipinas ngayon. Pasok. Uy. Umamin ng DPWH na may kakulangan sa master plan para pigilan ang baha sa kabilayan ng bilyon-bilyong pisong pondo para sa mga flood control project. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Paulit-ulit pa ring nakararanas ng pagbaha ang Metro Manila at iba pang probinsya tuwing may habagat, bagyo at malakas na pag-ulan. Kaya tanong ng marami, anong nangyari sa bilyon-bilyong pisong halaga ng flood control projects ng gobyerno? Nasaan din ang master plan para solusyonan ang baha? Yan din ang tanong ng mga senador kanina sa DPWH at iba pang ahensya sa pagdinig ng Senate Committee on Public Works. Ayon sa mga senador, tila puro feasibility study ang pinopondohan pero wala naman daw nakukuhang malinaw na plano mula sa mga ito. Para sa taong 2025 nga, may hinihingi pang 23 billion pesos na pondo para sa feasibility study. Anong nangyari sa lagpas trilyong pisong flood control projects ng DPWH, MMDA, kasama na ang DILG, DSUD, DNR? Epektibo ba itong mga feasibility study? Alam mo kung bakit may feasibility study? Isipin mo magkano? Hindi ba kayo nabibwisit? Pag-aaralan. Tang-inan yan. Sorry 23 billion. Para lang pag-aralan kung papaano linisin ng estero, kung papaano gumawa ng flood control. Alam mo kung bakit hindi nyo napansin? Bakit lagi sinasabi pag-aaralan? Kasi sa habang pinag-aaralan nila, ang laki ng kinikita.
Ayun na, 23 billion. Hinihinging pondo ng DPWH para lang pag-aralan. 23 billion pag-aaralan lang ng DPWH kung papaano magtapo ng basura. Kung papaano maglinis ng estero. Kung papaano ano yung flood project nila. Pag-aaralan pa lang po ito hindi pa po ito proyekto. 23 billion na. Ano, magkano bayad nyo doon sa mga nagtuturo sa inyo? 1 milyon kada oras. O mga meeting nyo, 2 million kada meeting. Hindi ba napapansin yan? Pansinin nyo yan, ha? Bakit saan napupunta? Anak ng alam nyo ba, yung pag-aaralan na yan, panahon pa ni Kopong-Kopong, pinag-aaralan na nila. Pag-aaralan, ha? Hindi, ako nga, magugulat nga ako kung ang proyekto, 23 billion, magtataka ka, asa na yun? Ito hindi. 23 billion, pag-aaralan pa lang namin. Ang lupit, di ba? Ang lupit nun. Pag-aaralan pa lang. 23 billion na. Ang lupit. Anong nangyari sa lagpas trilyong pisong flood control projects ng DPWH, MMDA, kasama na ang DILG, DSUD, DNR? Epektibo ba itong mga feasibility study na ito? Ayon sa DPWH, mahigit 5,000 flood control projects ang natapos nila mula pa noong 2022. Kaso, maliliit lang daw ito at para lang masolusyonan ang pagbaha sa mga mababang lugar. Sinabi ba yan ng presidente? Maliliit lang to. Itong 5,500 na to. Tandaan natin yung 5.5 na yan, that is from 2022. Yan yung pinagyabang ni Marcos na 5.5. Ano sabi ng DPWH? Maliit lang to eh. Mga maliliit lang itong 5.5 na to. Ano yan? Yung isang karsada. Isang karsada, mababawasan ng baha. Ewan ko kung ano itong maliit na to. Tanginan nyo, pinagyabang nyo pa. Hindi, sorry doon nabibwisit ang tao. Di ba? Parang yung kay Anharot. Yung kay Anharot niya, nabibwisit yung tao. I-rewind mo na lang Anharot kung nandiyan ka pa. Kasi pagyayabang mo na magbibigay ka ng ganito, magre-regalo ako ng ganito. Regalo ako ng Ray-Ban, wala naman. Magre-regalo ako ng magazine ng ZZ Scorpion Evo. Wala naman. Mga ganung-ganung style. Wag mo nang ipagyabang. Nangyari kasi nauna yung yabang. Di ba? Nauna yung yabang bago sa totohanin. Kung wala naman yung announcement sa SONA, totoo, kung wala yung announcement sa SONA na 5.5, hindi siguro may inis sa mga senador at saka yung mga magagalit yung senador sa DPWH. Pero hindi sila magagalit as parang init na ulo. Bakit? Tangina, pinagyabang nyo pa. Pinagyabang nyo pa, wala naman pala. Di ba? Pinagyabang mo pa. Parang nga si Anharot. Kung wala ka naman, yung Ray-Ban, wala na. Yabang niya. Wala naman, sabi ko nga sa kanila, wala namang problema, sabi ko. Wala namang problema. Ikaw yung bida-bida dyan, nagyayabang dito sa group chat. Hindi, sige, padadad ako sa iyo yung Ray-Ban. Bigyan kita ng Ray-Ban. Pag ganyan-ganyan ka pa. Tapos, ngayon, sabi mo sa group chat, talagang in-announce pa sa group chat. Na-order ko na yung magazine mo. Kala mo talaga, totoo eh. Pinagyabang pa, pero wala naman, sabi ni Boss Dada. Di ba? Ay, sus, Ginoo. Huwag mo nang ipagyabang kung wala naman. Okay lang, wala. Alam mo, walang magagalit sa'yo. Kung pero yung ipagyayabang mo, di ba? Tama, mali. Mag-aabang kami. Sabi ni Garski. Kasi si Garski kasama sa group chat yan ng mga moderator eh. Di ba? Bida-bida dun. Na-order ko na. Alam mo talaga, totoo eh. Hindi mo gayahin si Boss Randel. Si Boss Randel, iba. Surprise attack yan. Si Boss Randel, pagka yan, abangan mo, di-deliver na. Ganun, hindi nga niya sasabihin kung ano yun eh. Basta abangan mo, di-deliver na. Ganun lang yun. Galing siya kay Ma'am Chua, yung asawa niya, di-deliver na. Ganun. Ano ba, ang lupit? Eto si Anharot, nauuna yung announcement. Para kasi bongbong, no? Nauuna yung announcement.
muli namang hinanap ng mga senador sa DPWH ang Integrated Master Plan na magbibigay sana ng malinaw na panuntunan para sa malalaking flood control projects. That there are Nasa Senate hearing si Ana. several master plans already existing in the major river basins, in the 18 major river basins, in various stages of Alam mo, siguro kung sa Japan to, nag-resign na to. Oo, totoo. Yun nangyaring ba? Ipinagyabang ni Marcos yung 5-5 na flood project. Tapos kinabukasan, nagbaha. Kung sa Japan nangyari to, nag-resign na to. Diba? Alam nyo nga yung boksingero, diba, na hindi niya matanggap yung ewan ko kung totoo yung story na yun. Pero ako, marami ako alam na kwento sa Japan na talagang yung honor napaka-importante sa kanila Pagka na hindi nila nagawa yun, nagkukusa, nagre-resign. Diba? Hindi lang nga resign O, diba? O. Eto, dapat nag-resign na to nun Bakit? Napahiya siya Kasi ganito yan. Bakit ipagyayabang ng presidente? Napahiya ang presidente doon. Mr. Secretary Bunuan, napahiya ang presidente. Pinagyabang niya yung lintik na 5-5. Na ngayon, sasabihin nyo, maliit lang po kasi yun talaga Ang totoo, maliit lang yun. Ang totoo, parang timba lang yun Ang totoo niyan, ang sinasakop lang nun, isang karsada, ganun. Ano mo yun? Binigay nyo yung datos sa presidente, napahiya yung presidente, abay, dapat mag-resign kayo. Wala kayong honor. Tama, mali. Di ba? Ay, nako. Oo, ayun. Sabi to, di matanggap nung Japanese boxer na nanalo siya para sa kanya yung Pinoy. Kaya nga, humingi siya ng pasensya. Ganun kasi. Sa atin, wala. Kapit tuko. Again, wala po ako sinasabing may korupsyon si Bunuan. Hindi yun ang sinasabi ko. Ang napahiya ang presidente dahil pinagyabang yun, yung pala maliliit na proyekto na hindi naman makaka-apekto sa baha. Di ba? O, tuloy. Of preparations. The updating of the master plan is still ongoing in some aspects. So there's an admission on the part of the DPWH that in fact a national flood control master plan still does not exist. Tama po ba yun? Kasi hiwa-hiwala yung 18 Hindi naman sila pinagdugtong-dugtong. Hindi pa naka-align sa MMDA, meron sari-sarili rin at pira-piraso yung ating LGU. Tama po ba yung sitwasyon? To some extent, that's correct. Isa raw sa mga dahilan kung bakit hindi natatapos. Grabe, no? Funny, no? To some extent, that's correct. Wala talaga sa hulog. Wala sa hulog. Ay dahil talay. kulang ang pondo. Pero ayon kay Senator Nancy Binay, nag-iiba ang plano para sa flood control projects tuwing nagpapalit ng administrasyon. Meron din ho tayong maling ugali na tuwing nagpapalit ng Pangulo, nagpapalit din ng proyekto. Sagot naman ng DPWH, tuloy pa rin ang 20-year master plan para masolusyonan ang baha sa Metro Manila na ginawa noong 2013 kahit nakadalawang palit na ng administrasyon. Makatutulong din daw sana na maiwasan ang pagbaha kung may dredging at desilting sa mga ilog. Pero di na raw ito halos nagagawa ng DPWH dahil tinanggal na rin ang budget para dito. This is the reason why yung lahat ng major rivers natin are silted and the riverbeds are very shallow. The riverbeds have become very shallow to a point that any downpour na tinatawag natin, mag-overflow po yung riverbanks. Natanong din sa pagdinig kung nakakadagdag ba sa baha ang reclamation project sa Manila Bay. Inaaral pa raw ito ng Department of Environment and Natural Resources. Inaaral pa rin daw. Pero sa ngayon, napansin daw nilang may negatibong epekto ang pagtambak ng lupa sa Manila Bay. Reclamation projects will slow down the flow of water and the change actually so far in our model runs has been for the negative. And thirdly,
our water quality will also begin to change. Ipagpapatuloy pa ng Senado ang pagtalakay sa isyu ng pagbaha sa mga susunod na linggo. Mag-i-inspection din daw ang komite sa flood control projects ng DPWH. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Mga kapatid, Gigi Manikat po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa Sandali lang sandali lang. Meron tayong importanteng message dito. Sabi, panatbay, huwag kayo nang aaway. Pati ba naman sa message, meron pa rin. Hayop ka. Ay, nako. Panatbay, huwag kayo nang aaway. Animal ka. Sorry naman. Biro lang. Wait lang. Ha? Wait lang. Huwag kayong hatotay. Ha? Dali pasensya na. Importante lang te. Order tayo ng pagkain. Ay! Sino to? Banateros? Banes Lord, salamat po. Ayan, thank you very much sa mga pa-birthday nyo. Sir, happy birthday. Idol ko po kayo since 2016. Uy! Diyan tayo nagsimula. Grabe 2016. Diyan tayo. Naalala ko nun Kasabay pa kami ni Mocha nun. Kasi nag-aano kami nun Nagsasabay kami noon sa radio. Pag humihirit ako, tumitingin si Mocha ng ganyan Para baga nagagalit. Mga ganun-ganun sa akin 2016 yun Oy, Sinimotion, kamusta na? Anyway, eto na nga. Sabi nga nila, kasi 'di ba meron tayong kasabihan sa Pilipinas. Anong kasabihan natin sa Pilipinas? Merong pera sa basura. Yun po ay isang malaking kasinungalingan. Ang totoo po, may pera sa baha. Doon kasi sa baha may feasibility study. Mantakin mo? Idol ko po since 2016. Ang idol ko si Sahad. Talaga ito, pag si Sahad, pag ako ikakasal, si Sahad ang gagawa ng video ko. Gusto ko lahat si Sahad ang gagawa. Pag ako kakandidatong barangay Tanod o barangay Kagawad, gusto ko si Sahad. Totoo. Ang dilim pa ng studio mo. Oo, tama. Tama ka dyan, Boss Randel. Sabi nga nila, ba't ganyan ang mo? Parang bakit? May ligaw sa itim Diba? Hindi, pero totoo po kasi alam mo, itong problema natin na-discover sa hearing kanina, dalawang bagay. Ang mahal ng feasibility study, yung, di ba, yung lagi nga sinasabi ni Yorme. Ano sabi ni Yorme? Ano ba yun? Ano yun? Lagi ko nakakalimutan yun yung analyze, paralyze, di ba? Yan ang lagi sinasabi ni Yorme. Analyze, paralyze. Annalyn Jamilano, bakit hindi ko pa nga birthday? Ayoko niyan, balik niyo yan. August 6 pa birthday ko Bakit niyo ba pinagpipilitan ngayon? Okay naman yan, pero wag naman ngayon. So hindi na ako matutuwa sa August 6. Birthday ko sa August 6, hindi na ako happy nun. Kasi nakapag na kayo, pakulay na kayo ngayon. Joke. Joke lang Alemi, salamat po. Banaters from Qatar. Uy, Qatar Doha, Qatar. Diyan alam mo, may mga masamang experience ako dyan. Si Mocha may masamang experience din dyan sa Qatar. Alam nyo ba na first time lang, eto ngayon ko lang sasabihin to si Mocha hindi umiinom yan. Hindi umiinom yan. Pero sa sobrang kaboringan, sobrang sa first time nangyari sa Qatar. First time niyang uminom. Diyan siya talagang nahilo. Yung bye, hindi ako makakabay. Bye, umihilo ako, nahilo ako, bye. Matay na ako, bye. First time lang yung nangyari yan sa Qatar. Hindi umiinom yan, pero kasi nga sa sobrang lungkot sa Qatar Kasi wala nang buhay namin doon. Hindi tumugtog ng tumugtog. 4 na set kami sa isang araw. Tigi 1 oras. Pagising, tugtog na kaagad hanggang madaling araw.
Rod Lumang, salamat po. Matindi dyan sa Qatar. Traumatic yan, sa totoo lang. Umiikot yung paligid. Oo. Kasi kami po, hindi po kami sanay uminom. Hindi talaga kami sanay uminom. Occasionally, yung tamang pampainit lang. Ako si Mocha lalong hindi. Talagang hindi umiinom yan. Pambihira. Actually, sa Japan lang talaga ako medyo natitipsy. Yung tipong napapasayaw-sayaw na. Yan ang senyales na pag nakainom ako, pag sumayaw na ako ng todo-todo na wala na hiya ako. Naku, niwala kayo sa akin. Yun na yun. Pero hanggang doon lang. Hindi ako umaabot sa sumusuka. Hindi ko pinapaabot doon. Mautak ako, tinatapong ko pag tinatagayan ako. Ayoko kasi nung pakiramdam na sumusuka. Hindi ko talaga trip yun. Nabibuisit ako pag gano'n. Hindi masaya. Hindi ko nga maintindihan yung mga umiinom, di ba? Di ba kaya ka nga umiinom para sumaya ka? Di ba? Kasi nag-happy-happy kayo. Tapos gusto mo sumuka? Di ba? Kakadiri. Totoo Hindi ko talaga napapakanta ng salamat. Hindi ako lasing nun. Hindi ako lasing nun nung time na yun. Hindi ako Pag sumayaw na ako, yun na yun. Sabi nga ni Red Lumang, salamat po Banat Bay, we pray for you. Thank you very much. So ayan po yan po ang talagang pinagkakakitaan ng gobyerno ngayon. Walang iba kundi yung flood control project. Di ba sinabi ko naman na sa inyo yan? Before pa nangyari to, kinikwento ko na sa inyo yan Yung mga congressman kumikita sa dalawang bagay. Flood control project at rock netting. Yan. Banateros, Banyes Lori. Hello, thank you. Uy. Okay lang po. Babalikan kita uli sa 6. Uy, isang lapad yun, Palakpakan. Ayun naman, Pag mga ganyan, sinasayawan yan, deserve na sayawan yung mga ganyan, Thank you very much, Banateras, Baines Lori. Kaya lang, ma'am naman, di ko pa birthday. Ba't mo naman masyadong sinagad ngayon? Paano na sa birthday ko? Hindi na ako happy. Di ba, Boss Randel? Boss Randel, happy birthday, Boss Randel, isang araw, di nag-Facebook ako. Naka-ready na yung ibubuk mo, dito sa Amerika. Sino nagsabing pupunta ako dyan? Hindi, inaayos na namin ni Boss Dada yung pagpunta nyo dito. Sandali, wala pa sa budget ko yan Tapos pinadala niya sa akin yung Airbnb. Dito tayo titira Ito. Sabi ko siguro, hindi naman kamahalan to. 20,000 per day? Sabi ko, ilang araw tayo dyan? Siyempre, Amerika yun. Hindi ka naman pwede mag-stay na 3 araw lang doon. Uwi ka na. Diba? 20,000 per day yung tirahan naming Airbnb. Alam mo, ilang araw? Maraming salamat, Banateros, Baines, Lori. Salamat. Idol na idol talaga kita. Thank you po. Maraming salamat. Sana ma-meet namin kayo sa Japan. Ma'am, punta ako sa October sa Japan. Kasi, meron akong kaibigan na Hapon na gusto niya ipakita yung farm niya. So, alam mo na, we want to live in farm. Pinapunta niya ako na October. Ako lang. Hindi kasama si Mocha. Sigurado sasabihin mo Mocha, sama. Sorry, Mocha. Ako lang ang sabi ni Kotaro. Ako lang daw. So, pupunta ako sa October dyan, saka December. Baka pwede naman magkita tayo, Madam Lori. Kasi para naman po, mapasalamatan ka namin ni na Boss Dada. Magparapol ka naman afterlife. Bawal yun, hindi nyo ba alam? Bawal yung rapol na hindi nire-register. Hindi, bawal yun. 500k petot lang, boss, panis. 20,000 per day. Ilan yun? Siguro, binilang ko na nga Minimum, aabutin tayo ng 10 days doon. 10 days. So, that's 200,000. Tapos, yung ticket ko, papunta at pabalik, dahil siyempre, ayoko naman ng class na naman tayo. 150. Diyan sa sa trabaho mo, meron naman sigurong dyan, may bilihan ng steak. Pitik mo na lang ako ng steak dyan.
Yung sa trabaho mo, di ba? Pwede ka naman pumitik ng steak dyan. Yung mga naluluma na, yung mga ganun. Di ba? Tapos iprito na lang natin. Kaya lang, mas masarap naman kumakain sa labas eh. Alam mo, Boss Randel nung lumabas tayo, nagmotor tayo nila Mocha, yun ang pinaka-favorite kong nangyari sa buhay natin dun sa walang biro. Yung kumain tayo, katabi yung mga may ingay na ayun, favorite ko yun. Alala mo yun? Kusan yun? Di ba? Ano ang pangalan nung pinuntahan natin? Yung ano yun eh. Merong mga ano dun eh. Masarap yun. Yun, yung favorite ko yun. Hindi, alam mo, walang biro, Boss Randel. Pinaplano na namin yan ni Mocha, pumunta dyan uli para magmotor lang. Kasi inaaya niya ako sa Europe. Sabi ko, Mox, ang init-init dyan. Gusto mo, anong pinagkaiba sa Pilipinas ng Europe at saka ng Pilipinas? Ang init-init. Ayoko nga magmotor dito sa Pilipinas. Papupuntahin mo lang ako ng Europe para magmotor. Ang init-init. Walang traffic. Okay yun. Pero, siyempre gusto mo yung malamig, di ba? Para naman masarap-sarap ang pagmumotor. Ang sarap magmotor sa San Francisco, walang biro. Yung itlog ko talagang nanigas eh. Alam mo yun? Na-freeze, ganun eh. Yung mukha ko, kahit sampalin mo, hindi mo na mararamdaman. Sa sobrang lamig. Ang sarap talaga sa San Francisco, promise. Pero mabibilib ka kay Boss Randel. Naka-t-shirt, walang jacket. Yung tawag niya dito, yung helmet niya, bao lang. Yung parang arenola lang na ipinatong. Ganun kalupit. Ibang level yan. Tayo nga lang nagra-ride sa lamig. Oo nga eh. Hindi, alam mo gusto kong gawin dyan, Boss Randel. Punta tayo sa mga campsite. Pero yung may taihan at may bidet, O kaya, gawaan tayo, mag-rent ka ng yung trailer truck, palagyan mo ng bidet. Para may CR tayo, tapos magka-camping-camping tayo. Tapos may mga mamamatay tao, ganun. Sa pelikula, di ba, ganun. Nag-camping, tapos may mga killer. Di ba? Yun. Sarap yung mga ganung trip, Boss Randel. Ayoko na yung pupunta tayo sa city. Walang binatbat yung city nyo sa Japan eh. Hindi, walang biro Walang binatbat ng city ng Amerika sa Japan. Wala yun. If you want really a city experience, go to Japan. Pero sa mga San Francisco, yung mga nature, yun, magaganda yan. Mga wrong turn, ganyan. Hanap tayo ng serial killer. Anyway, maraming salamat. Nagbobulahan na po tayo dito. Thank you very much. Kita-kita uli tayo. Pasensya na, medyo mabilis lang ang live natin ngayon. Pero maraming salamat po sa inyong mga pakulay. Thank you very much sa mga nanonood. Dahil sa inyo po, makakapag-ipon po kami papunta ng San Francisco. Dahil ito sila Boss Randel, uubusin na naman yung pera. Ako, nagla-live lang ako para makapagbakasyon, no? Tapos pagdating doon, ubusan na naman ng lahi. Ganoon na nangyayari. Di ba? Anyway, maraming salamat po. Thank you very much sa mga nagpakulit, mga regalo ng pa-birthday. Salamat po. Kahit hindi ko pa po birthday, ay naaalala nyo ang aking birthday at nagregalo na kayo. Pero ako nararamdaman ko, Boss Randel, nararamdaman ko sa August 6 parang malungkot na. Magiging malungkot na. Kasi nagbigay na sila dito ngayon eh. Paano sa birthday ko sa August 6? Kaya makamalungkot na. Yun ang nararamdaman ko, Boss Randel eh. Ikaw na lang ang pag-asa ko. Gago! Kasi si Anna Ruth, wala namang kwenta yan eh. Puro pangako yan eh. Madam Annalyn, see you ha? Madam Annalyn, pag nagpunta kami dyan, kain ulit tayo dun sa, ano ba yun, yung crab, ano na yun? Crab na pero walang crab. Kumain tayo dun sa may crab na walang crab, Ba't ganun? Puro shrimp. Sample pa lang yan, sabi ni hindi na, mahirap na buhay ngayon, Boss Randel. Anyway, salamat po. Thank you very much. Kita-kits ulit tayo bukas. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros ay walang makakaawan.